Taong 2017, sa lungsod ng Quezon City, isang karaniwang gabi ang magbabago sa tahimik na buhay ng isang taong sanay lamang sa manibela at trapiko. Si Noel Paterno, 37 anyos, isang taxi driver na kilala sa terminal bilang mahinahon, masipag at walang bisyo. Mahigit 10 taon na siyang namamasada sa kahabaan ng EDSA, Aurora Boulevard at Ortigas Extension. Sa dilim ng gabi, doon siya kumakayod at sa liwanag ng umaga, doon siya nagpapahinga. Sa maliit nilang inuupahang apartment sa Pasig, kasama niya ang asawa niyang si Roslyn, 33 taong gulang, at ang kanilang 2 anak na parehong nasa elementarya. Sa kabila ng masikip na tahanan at simpleng pamumuhay, kontento si Noel. Ang tanging pangarap niya, makabili ng bahay at mapagtapos ang kanyang mga anak. Ngunit gaya ng trapiko sa kalsada, minsan, bigla na lang may hindi inaasahang humaharang sa direksyon ng buhay. Makalipas ang ilang taon ng pagsasama, napansin ni Noel ang mga pagbabago kay Roslyn. Madalas itong magpalusot ng overtime sa opisina at tuwing gabi, laging abala sa cellphone. Minsan ay nakangiti, minsan ay biglang tatahimik. Unti-unting lumayo ang dating malambing na asawa. Sa simula, tiniis ni Noel ang lahat. Inisip niyang baka pagod lang ito sa trabaho. Ngunit habang lumilipas ang mga gabi, lalong humihigpit ang pakiramdam niya na may itinatago si Roslyn. Isang madaling araw ng Setyembre 2017, huminto si Noel sa isang 24 na oras na convenience store sa Ortigas para magkape at magpahinga. Sa labas ng salamin, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Roslyn, kasama ang isang lalaking may tattoo sa braso. Si Raymond Dolatre, 29 anyos, supplier ng motorcycle parts sa Cainta. Magkayakap, nagtatawanan, at maya-maya, sabay na pumasok sa isang motel. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo ni Noel. Hindi siya bumaba, hindi siya gumawa ng gulo. Nanatili lang siya sa loob ng taxi habang pinagmamasdan ng pinto ng motel na dahan-dahang nagsara. Mula noon, naging tahimik ang mga gabi ni Noel, ngunit puno ng apoy ang kanyang dibdib. 3 linggo siyang nagmanman. Gabi-gabi, nakikita niyang umaalis si Roslyn, bandang 9:00, habang natutulog ang mga bata. Lumalabas ito at sinasalubong ng parehong lalaki, si Raymond. Hanggang sa gabi ng Oktubre 26, 2017, hindi na kinaya ni Noel ang pagtitimpi. Sinundan niya ang 2 mula Pasig hanggang Cainta. At doon, sa tapat ng isang maliit na karinderya, nakita niyang magkasalo sila sa pagkain. Nagtatawanan, walang kamalay-malay na may mga matang nakamasid sa dilim. Nang tumawid na ang 2 matapos kumain, umugong ang makina ng taxi. Isang malakas na pag-arangkada. At sa isang iglap, sumalpok ang taxi ni Noel sa magkasintahan. Tumilapon si Raymond. Bumagsak si Roslyn sa gitna ng kalsada. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng mga sigawan at ingay ng mga taong saksi. Hindi tumakas si Noel. Tahimik niyang ibinaba ang kamay at hinayaan ng mga pulis na arestuhin siya. Sa investigasyon, agad niyang inamin ang lahat. Sa korte, iginiit ng kanyang abogado na ang krimen ay bunga ng matinding silakbo ng damdamin, isang crime of passion. Kinilala ng hukuman na sa sandaling iyon, nabulag si Noel ng sakit at pagtataksil. Mula sa orihinal na parusang habambuhay, ibinaba ito sa 15 taong pagkakakulong na may karapatang magparol kung magbabago. Bago siya dalhin sa piitan, humiling si Noel na makausap ang kanyang mga anak. Tahimik silang nagyakapan at paulit-ulit siyang humingi ng tawad. Ang mga bata, bagamat musmos, ay tila naunawaan ang lalim ng sugat ng kanilang ama. Ngayon, habang si Noel ay patuloy na nagsisilbi ng sentensya, ang kanyang kwento ay nananatiling paalala na sa likod ng mga gulong umiikot sa kalsada, may mga pusong unti-unting nauupos sa pagod at pagdurusa, at na ang kataksilan
kapag sinindihan ng galit, ay maaaring maghatid hindi lang ng luha, kundi ng kamatayan. Sa huli, walang panalo. Ang galit ay humupa, ngunit ang mga nawasak na buhay, hindi na kailanman maibabalik.